Pag-usapan natin sandali kung papaano ba mag-preach tuwing araw ng Wednesday sa ating midweek Bible study. Sa kasalukuyan, ang ginagamit nating pagtuturo tuwing Wednesday ay ang Heidelberg Catechism. So hopefully meron na kayong kopya noon at kung sakaling wala pa, mag-PM lang kayo sa akin at isesend ko sa inyo ang PDF copy ng catechism na iyon or catechism. Okay, so paano ba gamitin yon sa pagtuturo? Una, mahalaga na malaman natin kung papaano siya na-frame ng mga sumulat ng katesismo. Okay, so ano ba yung nasa isip nila? Una, gusto nilang maituro yung katuruan o yung doktrina patungkol sa kaligtasan. At upang maging epektibo sa pagtuturo noon, ginamit nila yung question and answer format. Kaya makikita mo kapag merong napa-assign sa'yo ng mga questions, ayun nga, merong Q&A siya, question and answer. So mapapansin mo pagkatapos ng question, 'di ba susunod yung answer. After nung answer, may mga verses. So yung mga verses, pinili talaga siya nung sumulat para maging sagot doon sa tanong. Okay? Kaya ang maganda bago ka mag-prepare ng notes, basahin mo muna isa-isa yung mga verses na inilagay sa tanong. Okay? At tandaan mo to, yung bawat verse na nakalagay doon ay ginamit, kinuha para maging sagot doon sa tanong. Okay? So kung merong tanong, tingnan mo kung papaano siya sinagot noong mga verses. Now that's very important kasi um, pag pag kasi tiningnan mo yung isang verse, 'di ba? Minsan may mga verse, dalawa yung sentence, tatlo yung sentence. Minsan yung sagot dun sa tanong nandun sa second sentence lang. So yung first verse tsaka third verse, first sentence tsaka third sentence, pwede kasi na wala siyang kinalaman dun sa tanong. So ano ang dapat mong gawin kapag pinag-aralan mo siya, pinaliwanag mo siya? Kailangan mong maipakita na yung second sentence lang ng verse yung sagot dun sa tanong. Okay? Na I hope nakukuha ninyo. Kasi ang tendency natin kapag binasa natin yung isang verse, ine-explain natin yung kabuuan ng talata. Kaya may tendency malayo tayo dun sa topic. Okay? So maganda, pag-aralan yung verse, tapos tingnan mo aling part dun sa verse yung sagot dun sa tanong. So ganun yung pamamaraan noong sumulat ng katesismo. Okay? And then pag natapos mo ng pag-aralan yung mga verses, okay, at nakita mo kung paano niya sinasagot yung tanong, yung buod niya, yung buod ng lahat ng verses ay yung sagot doon sa tanong. Okay? So I hope klaro yon. So question, 'di ba? Merong answer. Ang sa akin nga maganda ihuli mo yung answer eh. Tingnan mo muna yung verses kung papaano nito sinasagot yung tanong. Okay? Magandang guide yon. And then kapag napag-aralan mo na yung mga verses, yung buod nung mga verses na yon ay naandoon sa answer. Ayan. So, ganun muna yung gawin mo. Pag-aralan mo muna yung naka-assign sa'yo na Q&A plus verses. So, maganda habang pinapag-aralan mo, nagno-notes ka na, naglalagay ka na ng insights para meron kang pwedeng ibahagi kapag i-deliver mo na yung sermon. Now, punta tayo dun sa actual preaching. So, napag-aralan mo na yung katesismo, ngayon naman maghahanda ka na ng ituturo mo. So kagaya ng preaching natin every Sunday, ang aking suggestion, mag-start ka muna sa introduction. Okay? At yung introduction, kailangan may kaugnayan siya doon sa nakita mong tema nung questions na naka-assign sa'yo. So, for example, napa-assign sa'yo, let's say, questions number 35 to 38. So, three questions yon. Pag-aralan mo yun. Tapos, habang pinagbubulay-bulayan mo, nakita mo, iisa lang naman talaga yung paksa nila. Let's say, kabanalan. So, dun sa introduction ng preaching mo,
pwedeng may kinalaman sa kabanalan. So, pwede kang magkwento, pwede kang magpakita ng history, pwedeng personal na kwento, pwedeng quote, pwedeng illustration. Okay? Then after mong ipaliwanag yung introduction mo, pwede kang magbigay ng title. Okay? So pwede mong sabihin, naikwento ko to kasi ang ating pag-aaralan ay may kinalaman din sa kabanalan. Kaya ang pamagat ng mensahe natin ngayong MBS ay magpakabanal sapagkat siya ay banal. Tapos pwede mong sundan ng ganito. Upang ipaliwanag ang paksang ito, sasagutin natin yung tatlong katanungan na nabanggit sa katisismo. Unang tanong, ayan, question 35. Yan ang tanong, ano ang kabanalan? Tingnan po natin kung papaano natin masasagot ang tanong na ito ayon sa Biblia. So iisa-isahin mo na yung mga Bible verses, okay? Again, ang iyong iha-highlight, ang iyong bibigyang diin doon sa verse ay yung part lang na sumasagot sa tanong. Okay? So pwede mong basahin yung buong verse pero wag mo na ipaliwanag yung bahagi ng verse na walang kinalaman sa sagot doon sa tanong. Okay? Yun lang. At pwede mo ring gawin na for every verse, meron kang dagdag na paliwanag. Okay? Kung meron kang naiisip na idagdag na personal story, quote, question, sinabi ng isang author, narinig mo sa isang pastor, pwede mong isingit yon. Pero maging conscious ka sa time ha, kasi yung kabuuan ng message mo, siguro mga 30 minutes lang, 30 to 40 minutes, kasi meron tayong prayer time. Kaya wag masyadong habaan. Kung kaya mo nga 30 minutes lang, mas maganda yon. Okay? So, yun yung unang question. Then after that, pwede mong sabihin, ngayon tingnan po natin yung pangalawang tanong. So, yun na naman, sasabihin mo ulit, tingnan po natin kung papaano sinagot ang mga tanong na ito ayon sa Biblia. So, yun na naman yung mga verses. Ayan. So, isa-isahin mo ulit. Tapos, kapag naipaliwanag mo na yung verses, pwede mong banggitin na ngayon po ibuod natin yung mga sinabi ng verses sa pamamagitan po ng pagtingin sa sagot ng katisismo. So pwede mo nang ipakita sa PowerPoint yung sagot. Okay? So hopefully klaro 'yon ano. So start ka sa question, then unahin mo muna yung mga verses, paliwanag mo sa isa, and then ibuod mo yung mga verses by showing yung sagot sa question. Okay, so pwede mo siyang ihuli. Wag question muna and then answer. Question, explain the verses, and then yung answer ng katisismo. And that goes for question number 3 din. So pwede mong sabihin, ngayon po tumungo tayo sa panghuling tanong, papaano maging banal? Tingnan po natin ang mga sinasabi ng Biblia patungkol po sa tanong na ito. Okay, isa-isahin mo ulit yung verse, ipaliwanag each verse. Kailangan yung pagpapaliwanag sumasagot dun sa tanong. And then finally, kapag ka na-explain mo na everything, pwede mong sabihin, ibuod po natin yung sinasabi ng mga verses sa pamamagitan po ng ah, pagtingin sa sagot na ibinigay po ng katekismo. Ito po yon, so babasahin mo. And then finally, pupunta tayo sa conclusion. Doon sa conclusion, maraming ways kasi to do conclusion. Pwedeng awit, kagaya ng ginawa ni Ate Lisa, kumanta siya. Very good yon. Be sure lang na yung kakantahin ay may kaugnayan sa tinuro mo. Okay? Pwede ring ang conclusion mo ay story, pwedeng video, pero I highly recommend na ang iyong conclusion ay action points, application. Papaano natin maisasabuhay yung pinag-aralan. So pwede kang magbigay ng mga examples, practical examples, kung papaano natin apply maisasabuhay yung pinag-aralan. So, pwede mong gamiting guide questions to. Paano ba natin to maa-apply sa sarili natin, sa ministry natin, sa pamilya natin, sa lipunan natin, okay? Sa barangay natin. So, pwede mong isa-isahin yung sagot mo and then you present that as the action points for your message. I hope it's clear.
So i-summarize natin kung ano yung mga pinag-usapan natin. Una, huwag ka munang gumawa ng preaching. Panghuli yun, pag-aralan mo muna yung katisismo. So pag-aralan mo yung question, basahin mo yung answer, basahin mo lahat ng verses isa-isa, i-meditate mong mabuti, hayaan mong ma-internalize mo, and tingnan mo kung papaano sinasagot ng each verse yung tanong. Huwag kang aalis doon. Dapat yung verse sasagot doon sa tanong. Again, yung part lang ng verse ang i-highlight mo na sumasagot sa tanong. And after that, you prepare your sermon outline. Okay? So you start with introduction, title, and then isa-isahin mo na yung questions. And then for each question, wag mo munang ibibigay yung sagot. Ipakita mo muna yung mga verses na sumasagot sa sagot. Pag na-explain mo na, pakita mo yung answer taken from the catechism. So, gagawin mo yon for each question. Then finally, you go to conclusion. I hope that's clear. Okay? And then you can start preparing your PowerPoint. I highly encourage may PowerPoint kayo para makakasunod ang mga tagapakinig ninyo tuwing Wednesday. So before, ang practice natin, yung mga Bible verses, hindi natin pinapatype sa PowerPoint dahil pinapabasa natin sa mga dumadalo. So binago na natin yon kasi medyo bumabagal, nawawala pati yung momentum. Kaya yung mga Bible verses, pinapatype na natin ngayon, sinasama na natin sa PowerPoint at ikaw na ang babasa bilang preacher. So yun lang, no? And ask the Holy Spirit to help you. Kung meron ka pang tanong kung paano ba mag-preach, mag-message ka lang kay Pastor Joshua and I would be very, very glad to assist you. Nandito lang ako, just one text away. Okay? God bless, mga preachers.